Isa-isang ipinatawag ni Kuya ang housemates para sa isang mahalagang task. Bibigyan kita ng 3 minuto para bigyan ng score ang bawat isang housemate na nakikita mo sa board. 3 points para sa nagpapakatotoo, 2 points para sa kulang pa sa pagpapakatotoo, at 1 point para sa hindi nagpapakatotoo. Prophecy. Hindi po ako nagbigay ng 1 point kasi feeling ko naman po talagang lahat ay nagpakita. I think it's more than the minimum. Although some aren't very open pa din. Meron pa ding limitation sila na hindi pa nila nasasabi yung mga true feelings nila or mga experiences. But hindi ko naman po sinasabing masama yun. Kumbaga yung number 2 is just because parang it could be on the way there. Parang progress pa po nila yun sa isa't isa. Hindi ako nagbigay ng 1 point is because I feel like hindi po talaga sila magsisinungaling. Sure, some of them hold back and some of them may hindi pa po nakikwento sa lahat. Pero at the same time, nafe-feel ko po naman talaga na may pagkakatotoo kahit papano yung mga sinasabi nila. Feel ko po si Mika, yung pinakakailangan po magpakatotoo. Based po sa mga kwento ng ibang housemates sa akin, meron pong mga moments na hindi po nagko-connect yung mga sinasabi niya sa mga actions niya. And ayoko naman po na pumili ng sides, but at the same time, if someone has the same experience as other people, may ibig sabihin na po talaga yun. Kung medyo may problem lang po talaga sila sa pagka-genuine ni Mika. Pipiliin ko po, kuya, sa pinaka nagpapakatotoo, si Esnir. Nakita ko rin po talaga sa kanya yung parang pagiging honest niya kung bakit siya nandito. And of course, yung pakikisama niya. Kuya, ang pinaka hindi pa nagpapakatotoo para sa akin po si Bianca. Feeling ko po kasi na parang mataas pa po yung walls niya. Hindi pa siya ganun talaga nag-open, natatakot pa siya. Bakit lahat 3 points ang ibinigay mo? Kuya, feeling ko after being here for almost a month na, nakilala ko talaga yung bawat isa, nakausap na rin. Feeling ko lahat talaga are showing their true self naman, kuya, and showing who they really are. If someone is not, it's hard to fake who they are for the past 1 month rin. Sa lahat po ng nabigyan ko ng 3 points, kuya, si Atik lang po yung tingin kong pinaka nagpapakatotoo po. Lahat po ng emosyon na nararamdaman niya pag tumatawa siya, nalulungkot siya, she really talks about it kung bakit. Lahat ng sides niya napakita na niya. I don't think she's one of those type of people na isa lang yung side na pinapakita. Si Will, kuya, sobrang tahimik po niya, so hindi ko po talaga siya masyadong mabasa pa. Sa loob po ng ilang linggo na nakasama ko siya, konti pa lang po talaga yung alam ko about him. I hope mas ma-share pa niya kung sino po siya. Para po sa akin, yung pinakatotoo, kuya, is si Kira right now kasi mas nakilala ko po talaga siya. And yung mga usapan po natin, hindi lang palagi masaya. May mga malalalim rin kami pinag-uusapan. Lalo yun nga po, naging duo kami at ang dami po namin na pag-usapan. I feel like she is being real at honest po siya sa nararamdaman niya. Pinakamababa ko po binigay is si Mika. Ang feeling ko po si Mika hindi nagpapakatotoo kasi minsan feeling ko yung mga ginagawa niya lang po is all the chores para po hindi makita ng tao na hindi siya nagiging honest sa sarili niya pati na rin po sa amin. Nung nawala po si AC at Ate Ash, parang paparinig daw po siya. I don't feel realness or genuinity from a person like that. Wow! Para po sa akin, ang pinaka nagpapakatotoo po talaga si Esnir po, kuya. For the past weeks, hindi po siya naging sarado po tungkol sa kanyang mga storya sa buhay at kung ano po yung ugali niya po, yun lang po rin yung pinapakita niya, kuya. Para po sa akin, hindi pa po nagpapakatotoo si AZ, kuya, kasi confused pa rin po ako kung ano po ba talaga yung pinapakita niya. Minsan nagbe-base din po kasi siya sa sasabihin sa kanya, kuya.
Si AZ ang pinaka nagpapakatotoo para sa akin, kuya, kasi lahat po pinapakita niya. Pag hindi po siya okay, nilalabas niya po sa amin. Pag meron siyang gustong kausapin, kinakausap niya naman po. Meron siyang kiniklear. Ramdam ko po kay AZ yung pagka-genuine niya po. Para sa akin po, kuya, ang pinakakailangan mag-try pa po magpakatotoo is si Mika. Kita nyo naman po, siya lang po yung nabigyan ko ng number 2. May nakita po kasi ako, kuya, na hindi ko nagustuhan. If she has some feelings po, medyo hindi po siya okay about or towards somebody, sana sabihin niya na lang po. Hindi yung she will play it safe po, kuya. Kung papapiliin po ako ng tao na pinaka nagpapakatotoo po talaga, kuya, ay si Charlie po, kuya. Matapang po siya at pinapakita kung ano po talaga siya as a person, kuya. At nakikita ko po ngayon na nagsusumikap po siya para maging better po, kuya. Pakiramdam ko po, kuya, yung kailangan pang magpakatotoo po talaga, kuya, ay si Kira po, kuya. Hindi ko pa po siya talagang kilala po talaga, kuya, as a person. Aside sa medyo tahimik po siya, feeling ko po medyo nahihiya pa po siya masyado po, kuya, sa amin, kuya. Napansin ko marami ang binigyan mo ng 1 point. Naramdaman ko lang na yan yung mga taong siguro hindi ko po masyado pa nakikilala. Parang feeling ko meron pang walls. Hindi pa yung totoo yung napapakita nila dito sa bahay, kuya. I'd say that someone in this house who's being real po talaga is Brent. A lot of people inside know him outside also. But from their impressions of him outside, it's quite like similar to who he is inside. So I'd say he's being real. Someone in this house I think needs to be more real. I'd say si Ate Mika, because she's saying that she wishes or she hopes that people will see her as her true self. How are the people gonna see the real you if you're not gonna tell the story about you? Kaya hindi ko po masasabi talaga ng 100% na naging totoo siya. Out of everyone po na nandito na binigyan ko ng puntos, ang pinaka-feeling ko po na nagpapakatotoo sa lahat is si Brent po. Wala po siyang pakialam sasabihin ng iba. He's very straightforward na tao din po. And nadi-deliver niya po yung mga sinasabi niya in a right way. Yung pinaka-feeling ko kailangan mas maging open at totoo, si Will po, kuya. Dahil nga po hindi sanay si Will sa maraming tao, hindi po siya sanay na nag-open up sa ibang mga tao. Feeling ko po meron po siyang wall and boundaries. So, marami po siyang nagiging restrictions sa sarili niya na hindi napapakita sa aming mga kapwa housemates niya po. Para po sa akin, kuya, si Mika po ang pinaka nagpapakatotoo, lalo na sa part ko, because ever since I came here, she was not afraid to show me her real emotions at ipakita sa akin kung ano talaga siya. I just felt ever since na she had the courage to never hold back. Di siya namamlastik. Ang taong kailangan pa magpakatotoo pa ay si AZ, only because sometimes I don't know if her intentions are real, especially with how her stories are mixed up when it comes to her love life here, inside the house and outside the house. So hindi ko lang alam kung ano ba talaga yung totoo from that. Ang pinaka nagpapakatotoo, si Charlie po. Kasi para sa akin yung nakikita ko po kung ano po yung pumapasok sa utak niya or nararamdaman niya, nilalabas niya agad. Personality niya pa rin yung lumalabas. Para sa akin po, kuya, ang isang housemate na kailangan magpakatotoo si Mika po. Kasi nararamdaman ko po talaga na most of the time, hindi po siya genuine. Lagi po ako na-off sa kanya. May mga napapansin po ako. And then, nakakausap ko din yung other housemates about sa kanya. Then, may mga nalalaman ako na contradicting sa mga sinasabi niya. Iwas siya kapag nag-open up about sa sarili niya. Tsaka very filtered po yung mga kwento niya sa sarili niya. Dumidikit lang po siya sa mga tao na alam niyang malakas.